Taglagas na talaga at hindi mo na mapipigilan yung pagbagsak ng snow. Anytime soon, nandyan na yung snow. Kung saan parte man po kayo ng mundo at kung anong oras nyo man to pinapanood, mabuhay po tayong lahat. Susunduin ko yung mga katropa natin na dumating, pero mga ilang linggo na rin sila dito, mag-iisang buwan na, at ika-carpool ko sila. Sasamahan ko sila kasi gusto nilang mamasyal o may mga bibilin sila para mag-ready ngayong paparating na winter, kasi mahirap na at mahirap pa lumabas pag hindi ka naka winter talaga na damit at mga gamit panlabas. So eto pala si Jordan. Saan? Dumaguete. Dumaguete. Clifford from Tapos, Dumaguete. Sila yung mga bago nating kasama dito at papunta kami ng Brandon para maglibang. Libang. Sa Bisaya, alam nyo na yun. Nandito na po kami sa Brandon at first stop namin ay Walmart. Kung ano-ano na lang yung mabibili natin dyan. Pogi itong kasama ko to si Jordan eh. Actually kasama ko siya sa Loin. Hayahay ang buhay niya ron sa Loin. Sa tingin mo nung unang pasok mo rito sa High Life, anong masasabi mo? Okay naman sir, kaya naman siya. Ngayon lang, kailangan mo talagang condition din yung sarili mo. Tanggapin yung mga katotohanan na mangyayari sa loob. Oo. Na hindi mo pa alam kung saan ka ilalagay. Para at least aware yung mga iba. Madali lang ba? Kaya ba? Kaya sa mga sanay na sa mga may... Hindi, yung hindi sanay. Yung parang sa yung bago. Sa lito bang ganito? Oh. Oh, sa liit nga niya yan. Nakaya niya. Sino pa kaya? Malito sa akin dun, babae pa. Oh, Kaya babae ba? pa. Oh, kaya pa. Kayang-kaya. Ito si Clifford, ang ating isang follower at tumitingin ng wallet. Kasi yung wallet niya, Walang laman. wala lang. Kung baka kailangan mo na mas malaki para sa milyones na sinasabi ng karamihan. Milyones na 10 cents. Madali lang ba hanapin ng pera dito? Nya. Sobrang dali makita ng pera. Oh, Mahirap kasi dali maubos. madaling maubos. Hindi kasi nung nasa Pilipinas tayo, di ba? Nangangarap tayo dito. Oo. Kasi nga, ayun, dollar, ganun. Pero lahat naman dito, kayang hanapin, pero magtitiis ka nga lang. Kaya nga, lagi ako nanonood sa mga vlog mo eh. Oh, para alam mo yung buhay. Anong buhay, ano yung kailangang dalhin mo dito, Gawin. ang gawin, mga Asahan. Oo. Ganun. Hindi yung sasaba ka dito nga padalos-dalos. Kaya karamihan dito nawawala yung landas kasi ine-expect lang nila rangyalang buhay. Kasi pag sinabi mong Canada, oy, dollar, maganda na buhay ko dun. Pero hindi nila alam yung pagdadaanan nilang buhay dito. Kaya doon ako pumapasok. Yun ang mga purpose ng video ko rito. Bili ako ng broccoli at may pagkakaiba ng broccoli sa Pilipinas at saka broccoli dito. Kasi ganito yan. Sa Pilipinas, inibenta nila may tangkay. Ganyan. So yung kilo niya nasasama yung tangkay. Hindi naman natin nakakain yun eh. Ewan ko lang kung may kumakain ng ganito niya. So meron din ganito sa Canada. Hindi ko naman sinabi hindi parehas. Pero eto yung pagkakaiba. Nagbebenta sila ng broccoli na wala ng tangkay. Kung tinatanggal na nila. Saka mas malaki pa. Yan. Ang presyo ng broccoli is nasa $3.47. Ayan. Canadian. So ito na lang bibilhin kaysa bibili ka ng ganito, di ba? So ewan ko lang kung kikilo pa to, pero mura na to kung $3. Ang dami pa. Magluluto kasi ako ng beef broccoli. Ayun. Tapos na po kaming mamalengke ni Clifford. Ang dami niyang binili, grabe. Spinach lang. Spinach. isang spinach, grabe, ang daming binili. Si Clifford ay sa Pilipinas pala, nanonood na siya sa akin. Follower natin, subscriber. Lagi ako nagtatanong sa'yo nung nasa Pinas pa ako. Oo, na Hanggang nagtatanong. dito, nagtatanong pa rin. Dahil Oh, sa syempre. bahay. Kailangan mo magtanong para maalaman mo. Baka kasi mamaya magkamali. Hindi naman sa magkamali. Normal lang yung magkamali. Pero mas mabuti na yung matutunan mo na mabuti. Si Clifford pala, may pinsan dito sa Brandon. Ang pogi niyang pinsan. Pakilala ka, pre. Opo, Jonas. Jonas, ayan. Sa Maple Leaf dati, di ba? Maple Leaf dati. Tapos kami naman sa High Life Meat Plant din. Ano, okay ka na? Okay na sir. Okay na. Share ka, nag-share.
lalarga na kami at papakainin natin sila sa lagi namin pinupuntahan, ang Liz. Kasama syempre natin si Clifford, si Josh at saka si Jomar. Jomar? Jordan. Ay, so, Jordan. sino ba si Jomar? Sino ba si Jomar? Saan ko ba napulot si Jomar? Si Jonas nga pala ay pinsang buo ni... Pinsang buo ba? Mga third degree na. Third degree, ayan, ni Clifford, ayan. So marami kang sasabing advice sa kanya. Ayaw naman makinig. Pero makikinig yan pag naramdaman Kung na niya. makikinig, sabi niya, bili ka ng TV, bili ka ng table. Lipat mo ng bahay. Oo. Kailangan mo nang makahanap si Clifford ng kwarto ba? Ayun, para doon siya manood ng Viva Max. Pinapa-experience ko po sa kanila kung gaano kasarap dito. Sana may libre naman ako rito. Dami ko ng marketing dito sa list. Kaya na ng kaya na. Ayun. Ito naman yung ating pagkain. Walang kamatayang sushi. Mga favorite. Tapos na po kaming lumamon at pupunta kami doon sa sports check. Kasi may mga bibilinta at saka kailangan naming maglibang-libang. Para maano yung kinain ba. Sinabihan na ako ng mataba ng sangkaward ko eh. Masakit. Okay, next stop namin ay Shoppers Mall. At i-enjoy nila ang pagpasyal. Maglibang-libang kami. Sa Bisaya, syempre, alam na nila yan. Ayan, mga kasama ko, mga tiga Mindanao, ayan, mga Bisaya. Ako lang yung Bisakul. Nakakaintindihan ng Bisaya pero hindi nakakapagsalita. Sa sobrang dami ba naman ng kasama, kaibigan, katrabaho na Bisaya. At pag nag-uusap sila, magsalita lang kayo, mag-usap lang kayo, magkwentuhan lang kayo. Mamaka kung ano yung hindi ko maintindihan, tatanungin ko na lang. Meron ng laman to. So ito yung unang pasyal ni Jordan dito sa Brandon. Usual, dati kasi nag-invite na siya, kaso first week. Ano nangyari sa inyo? Pagod yung Mga kasama? bakbakan. Oo. Napagod sila, so ang ginawa, nagpahinga na lang muna. Long weekend yun. Okay lang sa akin, walang problema yun. So ito na yung talagang tuloy na punta namin, pasyal. So mag-prepare ka na kasi malapit ng winter. Hanap ka na lang kung anong pwedeng mabili dyan. Tingin-tingin si Jordan saka si mga kasama. Para makaready na. Makaready na sa Winter. sa winter. Malamig na yan. Ngayon pa nga lang, hindi pa winter, malamig na. Paano na lang pag winter na? Mag-ready na rin talaga kasi Ito pumasok pala. hindi na talaga ang pang winter dito. Kailangan bumili ng boots, jacket, mga ganun. Tumitingin si Jordan ng Jordan. Tumitingin-tingin kami ng sapatos at sabi ni Clifford, Parang sakit sa busa. Napalingon agad. naghahanap siya ng pang-winter. Ang sabi ko sa kanya, pagka pang-winter, sa sale, sa mga sale. So next time punta tayong Winnipeg. Tingin-tingin lang muna. Tingin-tingin lang Kung anong muna. magustuhan, baka mayroong sale sa Oo. sa Black Friday. Oo. Mahirap na mag-visit agad-agad. Oh, dito kasi ang pinaka the best na pinupuntahan ng mga kababayan nating Pilipino, yung mga tawag doon, yung Black Friday, Boxing Day. Tapos mga clearance sale. Pagka kasi mga ganitong malapit na ang winter, mahal na yung mga pang winter gear. Ang ginagawa nila, mga sales na lang. So ganun yung mga style dito. Tapos magpapadala ka, naka-sale. Like for example, ito 50%, 150 less. Oh, ayan, clearance sale. Ayan, sinasabi ko, clearance sale. Padala mo sa Pilipinas, hindi nila alam yung presyo. Naka-sale pala. Tuwan-tuwa na sila kasi imported eh. Kaso wag lang i-convert. Wag Sakit lang. talaga sa busa. Wag lang i-convert. Masakit sa bulsa. Tapos tanggalin mo yung price na naka-sale. Ibalik mo yung original price. Matawa na sila dun. Hindi, joke lang yung mga tropa. At least may naipadala, di ba? Ayun, mga ganun lang. Ganun lang ang kasiyahan namin dito. Saka makatipid. Makatipid. Makatipid lang. Hanap kami ng mura. Mahanap ng mura talaga. Kasi sa Pinas, mapapamura. Ang mahal! Nung mga panahong nag-i-skateboard ako, talagang gustong-gusto namin yung mga ganitong sapatos noon.
Yan, DC na yan. Mahal yan sa amin nun. Ang isa sa amin nun, I think, hindi ako nagkakamali, 2,500 to 3,000, mga ganun. Lalo na to, ang ganda oh, black na DC. So ang presyo niyan is 89.99. Ang 100 is nasa 4,000 nito. Papunta ng ganun, 3,000. Yung isang pair ng sapatos. Mahal din pala, no? Ganun din pala ang presyo. Halos hindi nagkakalayo. Nagugustuhan ni Jordan yung mga truck dito. Kasi sa Pilipinas, ito kasi ang ano ko, tingin ko, pag nagka-truck ka sa Pilipinas kasi, parang angat na, ganun. Angat na. Kaya Pang gulay lang pala. Kaya Pang araro. oo, pag nakita na truck, talagang papangarap ka rin. Pero sa akin, wag muna. Hanggat hindi pa ako stable at hindi pa okay ang buhay, wag muna. Nitingin-tingin lang muna, window shopping, ganun. Habang nagpapayaman muna at nag-iipon. Okay. Kaya ganyan. Buhay Canada talaga. So nakauwi na po kami at hindi ko na na-videohan yung iba kasi pagod din. Nakakapagod din. Tapos ayun, nag-enjoy sila kasi in-enjoy namin yung kasama nila na medyo may pinagdadaanan ng konti. Hello! Kamusta yung mga magsing irog? Yun yung video na pinalabas ko. Medyo late upload na yun. Nung October pa yun, fall. Ngayon, winter na, December. Ganon ako ka-late upload. Hindi kasi mga katropa, mga busy rin kasi. Marami ring mga pinagkagawa, kaya ganon. Ngayon lang kasi nagkataon at na timing para at least alam nyo yung pagpe-prepare nila ng winter dito. Pinakita ko sa inyo yung mga kasama natin, katropa natin na bagong dating nung time na yun, nung October. Pero hindi yun ang highlights natin sa ating content na to. Dahil ang gusto kong i-share ay yung isang kasama nila na umuwi sa Pilipinas dahil na homesick. Bago natin pag-usapan yun ay palahin ko muna to kasi papunta doon sa sa bodega. Meron lang kasi akong kukunin doon na kailangan ko. Yung saksakan extension para sa black heater ng sasakyan ko. Anyway, nasabi ko kanina mga katropa na yung kababayan nating isa ay umuwi. Noong video na yon, yung una napanood nyo, noong October. Halos wala pang isang buwan si kabayan umuwi. So noong time na yon, nagpa-carpool sila at namasyal sa Brandon kasi gusto nilang ialiw yung kababayan natin na gustong umuwi talaga. Pero habang kinakausap ko nung papunta pa lang kami sa Brandon, binibigyan ko sila ng advice. Konting advice lang na pwede nilang malay nyo makatulong sa kanila. Pero hindi pa kami nakakarating sa Brandon. Nasabi nila na uuwi na daw siya. At meron na daw siyang ticket. So nagulat ako. Napahinto ako nung time na yun. Napahinto ako at sabi ko, sure ka na ba? Alam mo, sa totoo lang, maraming gustong makapunta dito sa Canada. Yung tagal ng pag-antay nila,
Tapos ikaw uuwi lang. Ano kasi siya MPMP, hindi siya Lamia. So sayang yung pagkakataon na inantay niya ng halos 2 years. Parang lang makapunta dito sa Canada. Tapos uuwi na lang nang wala pang 1 buwan. Maraming kababayan natin ang gustong makapunta dito sa Canada. Lalo na ngayon, maraming mga kababayan natin ang pinapauwi kasi hindi nga sila makakuha ng PR. Hindi sila maaprubahan or wala silang mahanap na magbibigay sa kanila ng Lamia tapos magpa-process ng PR nila. Napakaraming mga kababayan natin na gustong-gusto mag-stay dito. May mga pamilya na dito, nadala na dito. Tapos yung kabayan natin na homesick daw siya. Wala kaming magawa, wala. Kahit anong advice namin sa kanya, kahit anong pwede naming isabihin sa kanya, wala talaga. Talagang umuwi na siya. So, para sa akin, sayang. Pero ang iba, sabi naman nila, hindi para sa kanya talaga yung Canada. Pag single ka, okay lang sana. Pero pamilyado May anak, may asawa, may pamilya. Bakit ka uuwi? Sabi niya sa akin, yun daw anak niya, halos hinahanap na daw siya. Hindi daw siya pumapasok sa school, hinahanap niya yung papa niya. Ang sagot ko naman sa kanya, no, nag-uusap kayo sa video call, ini-inspire mo siya. Anak, kailangan magtrabaho ang tatay para sa sayo, kinabukasan, at para may makain kayo. Mga ganun bang bagay? O kaya sabihin mo, anak, kailangan mong mag-aral para bilang kita ng laruan na ganito. Yung gusto niyang magkaroon siya ng regalo. Habang nasa Pilipinas pa lang kayo, bago kayo pumunta dito, kausapin nyo na yung pamilya nyo, kausapin nyo na yung mga anak nyo kung bakit kayo pupunta dito sa ibang bansa, kung bakit kayo lalayo, ano ang dahilan, para maintindihan nila, para pag nandito ka na, hindi na magiging reason yun na yung anak mo hindi mag-aaral, na hinahanap-hanap ka, ganun. Sa una, mahirap talaga. Oo, mahirap talaga. May mga batang talagang hahanapin ka talaga. Pero pag nasanay na yan, pagpapatuloy na nila yung kanilang pag-aaral, kung ano man yung mga ginagawa nila, maaaliw na sila. Kumbaga, makaka-adjust na sila at mauunawaan nila kung bakit wala si papa o si mama sa tabi nila. Pero merong ibang side ng story, which is nakwento ng mga kasama niya nung one time na nagkaroon sila ng mga inuman, party, ganun, na may nakwento siya dun sa mga kaibigan niya na nakwento rin sa akin. Nasabi, kuya, ganito yung naging reason niya. Kaya siya umuwi. Hindi ako nanghihimasok, pero gusto lang i-share. Sa mga mag-asawa, ang mahirap po talaga yung kaming mga lalayo sa pamilya, yung homesick. Yung bang hindi mo makikita yung mga ginagawa namin. Yung isa na sa malayo nag-o-overthink, baka kung ano-ano yung ginagawa, ganyan. Tapos yung isa naman, namimiss yung pamilya, so iba-iba yung naiisip din, ganun. Minsan ang chismis, hindi natin masasabi kung hindi mo mapapatunayan Nakakasira talaga yung chismis Sinasabi ng ganito, ganyan, na si ganito, may ganyan, na wala namang ebidensya, wala namang patunay. Nakakasira po yan sa totoo lang. Maraming nasisirang pamilya ganyan. Maraming nasisirang buhay pagka chismis na hindi naman katotohanan. So, bago tayo maniwala sa mga ganyang kwento-kwento, mas mabuti po sigurong alamin muna kung totoo ba talaga. For example, ako, nandito ako sa malayo tapos ninichismis yung partner ko sa Pilipinas. Siguro ang gagawin ko, tingnan ko mabuti kung totoo yung kinikwento. May ebidensya ba kayo? May patunay ba kayo? Yun ang dapat isipin muna at gawin. Kung meron kayo, sige, pakita nyo sa akin para mas mapaniwala ako. Kasi yung pagpunta dito, hindi yun biro-biro Maraming kababayan natin ang gustong pumunta dito kasi alam nila na makakatulong ang Canada, yung magiging buhay ng pamilya, yung magiging future ng pamilya. May mga kababayan natin na mas pipiliin yung sa Pilipinas, mas stay sa Pilipinas, pero karamihan sa kanila sinasabi nila mag-iipon sila, magbi-business sila, kasi nandito nga yung pera May pera sa Pilipinas, pero hindi ganun kalaki yung kinikita natin sa Pilipinas sa kinikita sa abroad. Ganun yun. Kaya nga nag-a-abroad yung karamihan, kasi mas malaki yung kinikita nila sa abroad, tapos ipapadala sa Pilipinas o kaya mag-i-invest sa Pilipinas. Ganun yung nangyayari. Yung iba naman mas gusto naman na dito mag-stay. Mahirap ang buhay. Mahirap. Lalo na pag mag-isa ka pa lang dito at malayo sa pamilya. Mahirap talaga. Pero kailangan magtiis. Yun ang pinaka-pundasyon ng pagpunta mo rito. Magtiis para sa pamilya. Kung ikaw ay nasaktan na homesick, hindi ibig sabihin, nandyan na lang, uwi na lang ako, ganun. Hindi ganun yun
kailangan magsakripisyo. Kung nasaktan ka, kung na-homesick ka, mag-video call ka, mag-usap kayo mabuti. Kausapin mo mabuti mga pamilya mo, kausapin mo mabuti mga anak mo. May video call naman eh. Hindi naman yung katulad ng dati pa na sulat-sulat, napakatagal nang dumating ng sulat, mga ganyan. Hindi na ganun ngayon. Isipin nyo yung kinabukasan ng pamilya. Kung wala ka naman pamilya, kung single ka, isipin mo yung kinabukasan mo rin. Kung sa tingin mo, ikaw ay hindi sanay sa hirap sa Pilipinas, tapos single ka, pag-isipan mo, in the future, ganun pa rin ba talaga ang buhay ko? Ganun pa rin ba kaya ang buhay ko sa Pilipinas? Yung marangyang buhay ko? Kung ako lang, mas gusto pang tumayo ako sa sarili kong paa. Gagawa ako ng paraan para umasenso ako sa sarili kong paa. Hindi yung aasa ako sa iba. O kaya pag single ka at na homesick ka, isipin mo, para sa kinabukasan ko to. Hindi yung, buti pa sa Pilipinas. Merong akong aasahan kasi nandun yung mga pamilya ko, may tutulong sa akin. E paano yung sarili mo? Hindi mo ba kayang tumayo ng sarili mong paa para tulungan mo sarili mo? Huwag sayangin ang pagpunta rito. Yung kababayan natin, MPNP. Konting kembot na lang, konti pagtitiis na lang. Pwede na siyang mag-apply ng PR. Hindi katulad ng mga kababayan natin ditong napapauwi, wala silang nakukuhang lamiya, hindi na sila mare-renew, o kaya hindi sila maaprubahan makapag-apply ng PR. Yung kabayan nating umuwi, na wala pang isang buwan umuwi, yun, meron na siyang way para makapag-apply ng PR. Mga ilang, sabihan na natin, kahit 1 taon o 2 taon, makakapunta ni pamilya niya rito, makakasama na niya. Sayang, napakasayang talaga. Pero wala tayong magagawa eh. Ganun talaga eh. Desisyon ng bawat kababayan natin yun, at yun ang ginusto niya. So sabi ko sa kanya, kung desidido ka nang umuwi, yung kinikita mo dito, sana dapat maging triple o mas malaki pa sa kikitain mo sa Pilipinas. Dahil pag dumating yung time na naghirap ka, baka mapaisip mo, sinayang mo yung pagpunta mo dito. Pero itong sinabi kong ito ay para sa mga viewer ko, sa mga nanunod pa, sa mga nangangarap makapunta dito sa Canada, na ang pagpunta dito sa Canada, wag niyong sayangin. Wag niyong sayangin. Kung hindi man para sa'yo ang Canada, hindi nga talaga para sa'yo. Pero maraming kababayan natin ang pumunta dito na natulungan ang kanilang kinabukasan at buhay. So yun lang mga katropa, at sana nakatulong to, sana may napulot kayong aral, at sana mayroon kayong natutunan. At ako kabayan, hindi kita sinisisi. Desisyon mo yan. Pero para sa amin, marami talagang kababayan natin ang nasasayangan. Yun lang. At maraming salamat mga katropa. Ciao.